Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Margaret. Pero Marga na lang ang itawag niyo sa akin. 35 anyos at nakatira dito sa Parañaque. Naglakas loob akong sumulat sa inyo para ibahagi ang isang kabanata ng buhay ko na tiyak marami ang makakaintindi. Lalo na ang mga kababaihan. Lumaki ako sa isang konserbatibo pero masayang pamilya. Solong anak lang ako ng mga magulang ko. Nagtatrabaho dati sa bangko ang papa ko. Habang may napundar din na negosyo, katuwang si mama. Hindi kami mayaman pero masasabi kong komportable ang pamumuhay namin. Masipag kasi magtrabaho si papa at sinisiguro niyang nagagamit ng tama ang perang kinikita nila ni mama. Kaya lang Tony, sumakabilang buhay na si Papa, ilang taon na ang nakalipas. At marami siyang iniwan sa akin. Hindi lang mga material na bagay, kundi pati mga prinsipyo sa buhay. Sa kanya ko naman ang pagiging workaholic o yung sobra-sobra ang dedikasyon sa trabaho. Sabi kasi ni Papa, humanap daw ako ng trabahong gustong-gusto ko. Kasi kapag ganun, hindi ko maiisip na trabaho ang ginagawa ko. Kaya naman napunta ako sa pagiging event organizer. Abala ako sa pag-aasikaso ng mga kasal, debut at kung ano-ano pang okasyon. Matindi ang kompetisyon sa industriyang ito. Kailangan masigasig ka maghanap ng mga kliyente dahil may mga tao rin akong kailangan swelduhan at dala-dala ko ang mga responsibilidad ko kahit saan man ako magpunta. Marga, maupo ka na dali. Kain na. Hello, Cecil? Hello? Naririnig mo ako? Alam mo pa ulit-ulit tayo eh. Ang gusto ng kliyente natin may mga balloon sa kisame. Ang hindi ko maintindihan, bakit kinukontra mo? Ano ka mo? Walang kakabitan? Kailan pa naging issue sa atin yun? Maya na yan, Marga. Kain na muna Ang tayo. dami-dami na nating project na akala mo hindi makatotohanan pero nagagawa natin ang paraan, hindi ba? Anong pinagkaiba ng isang to? Marga, lalamig yung sabaw oh. Sinigang pa naman yan. Paborito mo. Di-installan natin yung kisame. Gaya nung ginawa natin nung nakaraang buwan dun sa wedding sa Laguna. Oo, yun nga. O di ba ang simple-simple lang ng paraan? Marga, anak. O ipapulot mo sa storage yung mga materyales na kailangan. Isip muna ng paraan bago magreklamo, Cecil ha? Nirekomenda tayo ng ninang ko dun sa kliyente. Hindi tayo pwedeng humindi sa mga gusto nila. Naiintindihan mo? Marga, Aray ma, bakit mo ako pinitik sa tenga? nasa harap ka na ng pagkain. Trabaho pa rin ang inaatupag mo. Hindi mo ba ako naririnig ha? Sabi ko mamaya na yan. Cecil, sige na mamaya na tayo mag-usap. Tawagan kita ulit. Bye. Man naman kita mo nang may kausap ako eh. Ilang beses na kitang pinagsabihan, Marga. Kapag nasa harap na ng pagkain, wala nang cellphone. Walang trabaho. Respetuhin mo ang biyaya ng Diyos. Grabe ka naman ma. Parang mabilis na tawag lang eh. Ay nako, palagi ka namang ganyan. Kakain na lang, nagtatrabaho pa rin. Pagkagising mo sa umaga, nakangudngud ka sa cellphone mo. Tapos matutulog na lang, kasama mo pa yung laptop mo sa kama. Wala ka nang ginawa kundi magtrabaho. Wow maha. Nagrereklamo ka pa talaga na puro ko trabaho. Yung ibang magulang dyan gusto nang palayasin ng mga anak para matutong maghanap buhay. Pero ikaw gusto mo akong tumigil.
Hindi ko sinabing tumigil ka. Ang akin lang maghinay-hinay ka naman. Lagyan mo ng pagitan ng oras ng trabaho at oras ng pahinga. Nagpapahinga naman po ako, Ma. Nagpapahinga daw. Alin? Yung tulog sa gabi? Hindi pahinga yun. Ang sinasabi kong pahinga, yung buong araw ba na wala kang ginagawa? Isa o dalawa, kahit 3 araw man lang. 3 araw na nakatunganga. Parang hindi ko naman yata kaya yun, Ma. Hindi ko naman sinabing nakatunganga. Bakit hindi ka magbakasyon? Kasama kami o yung mga kaibigan mo. Pag may out of town event kami, para na rin naman kaming nagbabakasyon. Hindi rin. Pagka uwi galing out of town, nagkakasakit ka pa. Anong magagawa ko, Ma? Ang daming kinakasal, ang daming nagbe-birthday, binyag, anniversary. Fully booked kami hanggang katapusan ng taon. Kung magbabakasyon man tayo, baka sa susunod na taon na. Alam mo, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Dinamay niyo pa si Papa. Nananahimik na sa langit Ganyan-ganyan din siya bago inatake sa puso. Ma naman, para mo nang sinabing sasapitin ko rin yung nangyari kay Papa. Ay, hindi imposible. Tingnan mo, kakatrabaho ng papa mo, ayun, napabayaan niya yung sarili niya. Walang nagawa yung pagiging sirang plaka ko kakapaalala sa kanya na magpahinga. Parang ikaw ngayon. Kaya sinasabi ko sa'yo, Marga, ha? Habol ka ng habol ng kwarta, sige. Pero darating ang araw, sisingilin ka ng katawan mo. At lahat ng kwartang inipon mo, doon mapupunta. Mang, huwag mo naman akong takutin. OA ka dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sana lang sapat na ang mga panalangin ko sa Diyos na protektahan ka. Pero syempre, hindi sapat ang panalangin lang. Dapat ikaw sa sarili mo, gawan mo ng paraan na hindi ka magkasakit. Baka mamaya niyan ako pang mag-alaga sa'yo imbis na ikaw ang mag-alaga sa akin. Tagal naman ni Donnie. Malilate na ako sa meeting ko Sana nag-taxi na lang ako kung alam ko lang na malilate siya. Ay, sa wakas. Han, sorry, late ako. Halika na. Oh, mag-seatbelt ka ha. Akin na, tulungan kita. Ay, ako na. Oh. Mag-drive ka na dyan, late na ako. Sungit naman ito. Ay, wag mo akong umpisahan, Donnie, ha? Sorry na nga. Hindi ko naman alam na may ginagawa pala doon sa kabilang kanto. One way na nga. Isang linya pa lahat ng sasakyan. Ay, ewan. Basta bilisan mo, late na ako. Yung client malapit na sa restaurant tapos ako nandito pa. Nakakahiya. Sorry na nga Ako nakakausap doon sa client mo. Ako na magpapaliwanag kung bakit late ka. Wag na. Ano ako, bata? Oh. May dalang magulang para magtanggol? Sus. Tingin mo mawawala yung buwisit ng client pag nagpaliwanag ka? Sa tagal ng biyahe natin, baka malamang sa malamang wala na tayong client na aabutan. Goodbye, project. Ang OA naman nun. Hindi ka pa nila maihintay? Baka abutin tayo ng 2 oras sa daan, Donnie. Rush hour na, Hinahanda ko na yung sarili kong mawala ng kliyente. Iniisip ko lang kung anong idadahilan ko sa mga kasamahan ko. Ay, sorry guys, sana walan tayo ng project kasi late ako sinundo ng boyfriend ko. Ayos lang sa akin masisi. May bala naman ako pantapat sa galit nila. Ha? Anong bala-bala ka dyan? Nawala ka ng isang project. Pues papalitan ko ng 5 yan o higit pa. Anong ibig mong sabihin? Eto na nga. Tinawagan kasi ako ni Ninang Rosemary. Ay, kumusta pala sa Tita Rose? Ayos naman siya. Ayun, tulad mo abala sa pagpapayaman. Sira? Kasi napatawag siya sa akin kasi may event daw kasi yung kumpanya nila. Parang caravan. Yung ipopromote yung bago nilang produkto. Kailangan nila ng mga tao na pwedeng magkasikaso ng lahat. Venue, permit, pati yung ayos na mga eskaparate. Dami niyang sinabi. Hindi ko na matandaan lahat. Okay. Tapos? May kilala daw ba akong kayang gumawa ng lahat ng yon? Syempre, ikaw na agad yung binida ko. Wala naman akong ibang kilala basta roronda raw sila dito sa Maynila tsaka sa iba't ibang probinsya. Talaga? Oh, ano masasabi mo? Sigurado, malaking package deal yun. Tsaka kilala ko yan si Ninang Rose. Galante yan.
Bigyan ka pa ng komisyon. Labas pa sa kontrata. Hindi nga. Oo nga. Kailan daw mag-uumpisa yung promo run nila? Yun na nga. Sabi ko, babalikan ko siya. Tatanungin muna kita kung kakayanin niyo pa. Bakit mo sinabi yun? Sana inuuhan mo na agad. Bakit ko naman uuuhan? Di pa kita nakakausap. Baka mamaya niyan, di pa pala kaya ng schedule nyo. Di ba ang dami mong kasal at debut bago matapos yung taon? Oo nga, pero sayang yun. Bukod sa malaki ang kikitain, yun na ang pagkakataon ko para pasukin yung mga brand events. Para hindi kami puro kasal, debut, party-party, ganyan. Pandagdag din sa portfolio namin yun. Naiintindihan kita. Pero ang tanong nga, kaya pa ba ng schedule nyo? Kakayanin. Kakayanin? Di pwede yung ganyan, no? Tanggap lang ng tanggap? Pag-isipan mo muna. Silipin mo muna yung kalendaryo nyo tsaka yung logistics. Baka mamaya mapasubo kayo niyan. Madugo ang mga caravan, no? Hindi na kayo makatulog ng mga kasamahan mo. Basta sabihin mo kay Tita Rosemary, game ako. O kaya akin na yung number niya. Ako nang tatawag sa kanya. Sus, excited? Baka mamaya may mahanap na siyang iba eh. Akin na yung number ni Tita, dali na. Yan, cellphone ko. Nabi mo, Ninang Rose, ganda yung pangalan. Okay. Paniguradong maluloka ang mga kasamahan ko pag nakuha namin tong project na to. Ay nako, yan naman yung hirap sa'yo eh. Oh, ano na naman? Kapag trabaho, bilis mo sumagot. Oo agad. Pero pag ako nag-request ng oras sa'yo, ilang araw mo pag-iisipan tapos olats naman. Wala siya. Ba't naman tayo nasali sa usapan bigla? Yan daya mo kasi. Ang bilis mo maglaan ng oras sa mga events mo, sa mga meeting. Pero yung hiling ko sa'yo na ilang araw na out of town, hirap na hirap kang pagbigyan. Naman. Alam mo namang ang dami naming nabook ngayong taon, di ba? Oo nga. Tapos ito ngayon, magdadagdag ka pa. Ibig sabihin may espasyo pa yung kalendaryo mo pero hirap ka lang talagang isingit ako sa di ko malaman dahilan. Han. Tama ako, di ba? Huling-huli ka eh. Anong huling-huli? Wala naman akong tinatago. Di mo ako mabigyan ng oras kasi ano nga naman yung papala mo sa akin. Di ka naman kikita pagkasama mo ko. Sayang sa panahon, di ba? Sana rumakit ka na lang. Nagkapera pa, pati mga kasamahan mo. Ay, saan ba papunta tong usapan natin, Donnie? Di ko nga rin alam eh. May gusto ka bang palabasin, ha? Wala naman. Pero sana meron ka na-realize. Kilala mo naman ako eh. Mahilig ako magparinig, magpapansin. Pero hindi ako confrontational. Kaya kung ano man yung sinabi ko, sana sapat na yun para mapaisip ka sa mga desisyon mo sa buhay. Kulang tayo ng oras para sa isa't isa. Aminin mo yan. Ako kaya kong intindihin yun. Nililigawan pa lang kita. Hindi ka na magkanda-ugaga. Pero paano yung mama mo? May oras ka pa ba para sa kanya? Paano ka? May pahinga ka pa ba ng maayos? Alam kong mahal mo yung trabaho mo, Marga. Pero hindi nakakatuwa yung dedikasyon mo eh. Marami ka napapalagpas. Kaya nila ng mga bagay na dapat prioridad mo. Alisin mo na ako sa listahan. Kahit ang mama mo na lang, mga kaibigan mo, at higit sa lahat, yung sarili mo. Tony, hindi yun ang unang beses na sinita ako ng boyfriend ko na si Donnie. Kasi tama naman siya. Hindi kasya sa 8 oras kada araw ang mga responsibilidad ko. Pagkagising ko pa lang sa umaga, agad kong binubuksan ang computer ko. At bago ko matulog sa gabi, may mga pahabol pa na tawag o meeting. Hindi uso sa akin ang weekend at holiday. Minsan pa nga, gising ako sa gabi tapos konting idlip lang sa umaga. Lahat ng oportunidad na dumadating ay sinusunggaban ko, kahit magsabay-sabay pa sila. Sa isip ko kasi, sayang yung perang maaari naming kitain ng mga kasamahan ko. Ganun ka-demanding ang trabaho ko. Pagod, puyat, at stress ang inaabot ko. Pero hindi ko alintana yon dahil gusto ko ang ginagawa ko. At isa pa, marami akong kasamahan sa trabaho na umaasa sa akin. Lalo na at malaki ang nawala sa amin nung tumama ang pandemya. Pero syempre, hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko. Hanggat maaari, masusustansyang pagkain ang kinakain ko. Wala akong bisyo. Pinipilit ko ring mag-ehersisyo 2 o 3 beses kada linggo.
At umiinom din ako ng mga vitamins para hindi magkasakit. Dahil alam nyo naman na sa kahit anong hanap buhay, ang pagkakasakit ang numero 1 kalaban. Kuya, dyan na lang sa likod ng puting van. Dyan sa may kanan. Yan. Eto bayad, kuya. Keep the change na. Thank you, ma'am. Ingat po. Thank you rin. Inabot na ako ng 2:00 ng madaling araw. Ay, sa wakas nakauwi rin. Ang sakit-sakit na ng mga paa ko. Margaret, Ay, ma, ngayon ka lang nakauwi. Inabot ka na ng madaling araw. si mama naman. Nagugulat ka pa ba? Alam mo namang ganitong oras ang uwi ko sa tuwing may event kami. Ay, tsaka ano pa yung itsura mo? Mukha kang bruha. Wow, thank you, ma, ha? Akin na yung bag mo. Ang dami mong dala. Ano, may mga balloons ba dito? Pang-ilan na yan ngayong linggong to? Pangatlo? Kailan ang susunod? Bukas? Sa susunod na araw pa naman, ma. Anak naman. Hindi ba pwedeng umuwi ka ng 10:00 o ng 11:00 tapos yung kanang kamay mo na lang ang maghihintay hanggang matapos yung party? O kung ano mang event yung inaasikaso nyo? Ma naman, una sa lahat, wala po akong kanang kamay. Hindi ba si Cecil? Well, staff ko siya, pero hindi ko kasi pwedeng iwan yung mga tao ko, ma. Ang unfair nun. Hindi naman yata maganda tignan na ako pa ang unang magpapahinga habang sila pagod hanggang dulo. Aba, buti hindi nagre-reklamo yung mga staff mo ng labor abuse. Labor abuse? Sobra-sobra yung oras na binibigay nila sa'yo Ganun talaga sa industriya namin, ma. Ay nako, ewan ko sa'yo. Mabuti pa magpahinga ka sandali, tapos maligo ka na. At pwede ba, matulog ka ng maigi? Ayokong makikita kang nagsiselfon o nasa harap ng computer mamayang 6:00 ng umaga. Naiintindihan mo? Opo, ma. Ano to? Parang may nakakapa ako sa dibdib ko. Bukol? Teka, may bukol dito sa dibdib ko. Bukol nga ba? Oo nga, maliit na bukol. Kailan pa ako may ganito? Teka nga. Tingnan ko nga sa salamin. Sana yan? Banda dito sa gilid ng kaliwa kong dibdib Kitang-kita ko nga yung bukol, oh. Ano kaya to? Hindi naman masakit. Ay, baka namuong tubig lang to. O kaya laman. Pero hindi naman masakit Baka wala lang to. O wala lang to. Ay, tapusin ko na nga muna ang pagliligo ko.
Ay, Diyos mio ka namang bata ka. Wala talagang kwenta magpaalala sa'yo dahil napakatigas ng ulo mo. Sinabi ko nang ayokong makita kang nakangudngud na naman dyan sa... Ma, hindi trabaho tong ginagawa ko. Hindi daw. Ano yan? Eh kasi may nakapako sa kaliwang dibdib ko. Ano ka mo? Teka, anong ibig mo sabihin? May maliit na bukol sa gilid ng kaliwang dibdib ko. Kaya sinesearch ko sa internet kung ano yon. Bukol? Bukol ka mo? Bukol o umbok, basta parang ganun eh. Patingin nga. Ipakita mo sa akin. Maliit lang naman, feeling ko naman wala lang yun. Patingin ako, Marga. Naniniwala naman ako cyst lang to eh. Patingin nga sabi. Dalian mo. Okay, relax. Huwag kang OA, mag-react. Patingin na sabi. Ito na. Oh, banda Asan? dito. Asan? Ito. Kita mo, ma? Oo nga, Anak, baka ano yan? Baka ano yung... Oo, ma. Huwag mo nang ituloy. Alam ko na yung iniisip mo. Pero ako na po ang nagsasabi sa'yo. Wala lang to. Hindi nga masakit eh. Para lang siyang tubig o cyst. Cyst lang to, ma. Yung mga ganito daw pwede namang matunaw kalaunan. O kaya may procedure na pwedeng gawin para matunaw siya. Ganun lang to, ma. Maliit na bagay. At paano mo naman nasabing simpleng bukol lang yan? Kanina pa nga ako nagbabasa sa internet. Ang dami kong nakitang articles At dito. kailan pa naging doktor ang internet, ha? Ma, sa panahon ngayon, ang dami ng impormasyon tungkol sa mga sakit-sakit na yan. Ganon. Kapag ako ba nakaramdam ng paninikip ng dibdib, sa internet mo ako dadalhin. Sus Ha? naman, ma. Ibang usapan naman yun. Ganon din yung kalagayan mo. Pwede ba, Margaret? Huwag kang tonta at magpunta ka ng ospital. Magpa-check up ka sa totoong doktor. Hindi yung nagpapaniwala ka sa mga nababasa mo lang dyan sa computer mo. Gagamutin ka ba niyan, ha? Galit na galit? Nakakainis ka eh. Pinabaliwala mo lang yung mga nararamdaman mo sa katawan mo. Hindi naman kasi masakit ang bukol ko. As in wala, kahit dut-dutin ko, pisilin ko, hindi siya masakit. Tignan mo. Wag na. Wag mo nang galawin yan. Mabuti pa ihahanap na kita ng doktor. Ako na rin ang magseset ng appointment. Walang mangyayari pag hinayaan lang kita. Baka maging sinlaki pa ng mansanas yan bago mo maisipang magpa-doktor. Tony, aaminin ko, may parte sa akin ang hindi mapalagay sa nakapakong bukol sa aking kaliwang dibdib. Agad akong nagpa-check up sa doktor gaya ng sabi ni Mama. Una ay breast ultrasound lang ang pinagawa sa akin hanggang sa nauwi sa mammogram. Laking gulat ko nang sabihin sa akin ng 2 bukol ang nakita sa kaliwang dibdib ko. Kaya agad itong ipinabiopsy ng doktor para malaman kung kanseru sa mga ito o benign. Pero para sa akin, imposibleng magkaroon ako ng cancer. Feeling ko malakas ako Wala akong problema sa katawan. Hanggang simpleng ubo o sipon lang ang nararanasan ko. Kahit nung tumama ang pandemya, swerte na hindi ako kabilang sa mga tinamaan ng COVID. Isa pa, wala sa pamilya namin ang nagkaroon ng sakit na cancer. Wala kaming lahi. Kaya naniniwala ako na napakababa ng tsansa na may breast cancer ako. Doc, so... sa madaling salita, cancer. Breast cancer. Yes, Marga. Base sa mga resulta, it's positive. May breast cancer ka. Pero kung anong stage na, yan ang aalamin pa natin. Kumbaga nasa unang bahagi pa lang tayo ng proseso. Step 1 pa lang. Marami pa tayong kailangan gawin para makumpirma yung kabuuang lagay mo. Kung anong stage na, kung anong klaseng treatment ang gagawin natin. At hindi lang ako yung doktor na kailangan mo. Ire-refer pa kita sa isang oncologist
At siya talaga yung magiging kasangga mo while going through your situation. Pero anong sa tingin mo, Dok? Madadaan ba to sa chemotherapy, sa radiation? Pwede ba nating tanggalin na lang yung bukol? At saka, Dok, ngayong kumpirmadong cancer nga, may taning na ba ako? Taning? No, Marga. Wala pa tayo dun, ha? Huwag ka muna ma-excite malaman ng mga ganong bagay. You're okay. Relax ka lang. Gaya ng sabi ko, nasa unang bahagi pa lang tayo. Marami ka pang pagdadaan ng mga test bago mo pwedeng malaman yung approach na gagawin to treat this cancer. May mga cases kasi na lumiliit yung tumor after chemotherapy. Tapos, saka mag-undergo ng surgery to remove the tumor. Meron namang cases na surgery muna, tapos susundan ng ilang rounds ng chemotherapy. Kaya walang eksaktong sagot sa klase ng gamutan na gagawin natin. Kasi Marga, iba-iba talaga bawat pasyente, okay? Bale, constant monitoring ang kailangan at nakadepende to sa progress mo o sa progress ng tumor. Ibig sabihin ba niyan, Dok? Matik na ba? I mean, matik na bang mawawalan ako ng dibdib? Hindi naman. Kung siswertihin, pwedeng hindi mo na kailanganing sumailalim sa operasyon. Case-to-case basis yan. And hindi ako ang doktor na magsasabi sa'yo, pero sige. Para magka-idea ka, pagdating sa surgery, meron tayong tinatawag na lumpectomy at mastectomy, okay? Ano pong pagkakaiba nun, Dok? Sa lumpectomy, bale, yung buko lang ang tatanggalin natin, given na hindi pa kumakalat yung cancer cells. So, technically, may dibdib ka pa din, okay? Pero kung lumihis yung lagay mo sa initial findings natin, posibleng kailanganin mo ng mastectomy. Which means, tatanggalin lahat. Bale, ipapasilip ko rin yung kanang dibdib mo to check kung pati ba sa kanan meron na rin o may tsansang magkaroon ng cancer. Okay po, Dok. May mga naging pasyente na ako before na pabor agad sa double mastectomy para mas makasiguro lang sila. Kasi minsan, ang nangyayari, pinatatanggal nga yung isa, only to find out na mamumuo rin pala yung cancer sa kabilang dibdib. So, posible na magkabilang dibdib ko pwedeng magkaroon ng sabay? Pwedeng sabay, pwedeng mauuna lang yung isa. Pero, Marga, binibigyan lang kita ng idea, ha? Hindi ko sinasabing yun agad ang mangyayari sa'yo. Kasi hindi lang ako ang doktor na kailangan mo. Kailangan mo pang kumonsulta sa oncologist. Kaya huwag ka munang mag-isip ng ganun kalayo. One step at a time lang tayo. Kasi hindi magandang umpisa pa lang bumagsak na agad ang moral mo. Dok, kahit sino naman huwata talagang babagsak ang moral. Marami na hong kinuha ang cancer Kumbaga, malaman mo pa lang na may cancer ka, parang nakatapak na yung isang paa mo sa hukay. I understand. Pero Marga, makinig ka. Nagagamot ang breast cancer. Pero case-to-case basis, tama? Case-to-case basis, oo. Pero malaking porsyento ng paggaling mo ay nakadepende rin sa'yo. Ha? Sa estado ng mentalidad mo. May limitasyon ng kayang gawin ng mga doktor at ng mga gamot. Tutulungan ka lang ng mga doktor sa kung anong dapat mong gawin. Pero kung gusto mong malagpasan ang sakit na to, ikaw higit kanino man ang dapat mas palaban. Ma, nandito na ako, Ma. Marga. Oh, himala. Ang aga mo atang umuwi. Akala ko marami kang lalakarin ngayon. Ang totoo niyan, Ma, galing akong ospital. Ospital? Bakit? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ay, hindi. Wala, Ma. Wala.
ayos lang po ako. Eh, ba't ka galing sa ospital? Lumabas na po kasi yung resulta ng mga test. Kinausap na ako ng doktor. Ano? Eh, bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh, di sana nasamahan kita. Ikaw talagang bata ka, oo. Gusto ko kasi ako lang muna ang makaalam. Ang hirap kasi kapag kunwari kasama kita. For sure, ang dami mong kuda sa doktor. Baka maiyak ka pa dun. At pag naiyak ka, baka pati ako maiyak din. O di ba disaster? Teka, sandali. Bakit naman ako maiiyak, Aber? Kasi cancer daw eh. Ma? Cancer? Ma? Uy. Ma, teka! Hihimatayin ka ba? Halika nga dito. Dito ka, ma. Dito ka. Ayan. Maupo ka muna. Dahan-dahan. Dahan-dahan, ma. Ha? Okay. Nak, may cancer ka? Cancer? Anong stage? Malala na ba? Magagamot pa ba? Ano daw gagawin sa'yo, anak? Huminahon ka po. Initial diagnosis pa lang ang meron ako. Kailangan ko pang kumonsulta sa oncologist. Doon pa lang mag-uumpisa ang lahat. Wali ka na. Pumunta na tayo dyan sa sinasabi mo. Ama, umupo ka lang dyan. Sa susunod na araw pa po ang appointment ko. Bakit sa susunod na araw pa? Bakit hindi na lang ngayon? Maaga pa naman, oh. Hindi naman kasi ura-uradang pagpapatingin. Siyempre may schedule din ng doktor, ma. Di humanap ka ng available ngayong araw. Halika na. Pupunta tayo ng ospital. Si mama naman eh. Tumatakbo ang oras, Marga. Baka akala mo. Hindi pwedeng pa-relax ka lang. Pwedeng maayos ang pakiramdam mo ngayon, pero bukas, mamaya o sa makalawa, makakaramdam ka na ng ibang sintomas. Alam ko, ma. Alam ko. Pero hindi rin nakakatulong yung pagpapanik nyo. Hindi naman ako mamamatay bukas. Ay, wag mo nga mabanggit-banggit ang salitang patay-patay na yan. Ayokong marinig yan. Teka, paniguradong ooperahan ka. Hindi pa po sigurado, ma. Sigurado na yan. Alam ko na yan eh. Naku, kailangan natin ng pera. Malaki-laking gastos yan. Sandali, kukunin ko yung passbook ko. Tapos dadaan tayo ng bangko. Withdrawin ko na lahat ng ipon ko. Ma, utang na loob. Huwag ka naman ganyan. Ipagagamot na kita, anak, ha? Ipagagamot kita. Kung kinakailangang ibenta tong bahay, gagawin ko. May ipampagamot lang sa'yo. Ma, ano ba? Hindi ka pwedeng mapano. Kailangan gumaling ka. Hindi ka pwedeng mauna sa akin. Hindi pwede. Ma, alam mo para kang baliw. Huwag kang umiyak dyan, ha? Tana, huwag kang umiyak. Gagaling ka, anak, ha? Hindi ako papayag na hindi. Ma, tama na. Nakakainis ka naman eh. Kumalma ka nga dyan. Huwag kang umiyak, ma. Tama na, ma. Pati ako naiiyak na rin tuloy. Halika nga dito, anak. Ma. Lalabanan natin yan, anak, ha? Gagawin natin lahat. Magtulungan tayo. Maging matapang ka. Magpakatatag ka. Magiging mahirap para sa iyong mga susunod na linggo o buwan. Pero kumapit ka lang. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Hindi ako makapapayag na kunin ka sa akin ng cancer. Tony, nawala ang yabang ko nang sabihin sa akin ng doktor na may breast cancer ako. Pero alam niyo ba kung anong una kong naisip nang malaman ko ang masamang balita? Nakakatawa pero una kong naisip ang trabaho ko. Paano mga kliyente ko? Matatapos ko kaya ang mga kailangan kong gawin bago ako manghina?
Sino ang sasalo sa mga maiiwan kong trabaho? Hindi kasi agad natanggap ng utak ko na may nakamamatay akong sakit. Pero nang makita ko na si Mama, doon na ako nangina. Kasi naisip ko kung paano na lang ang mama ko kapag may nangyari sa aking masama. Sino mag-aalaga sa kanya? Ang hirap ipaliwanag pero halo-halo ang mga pumapasok sa isip ko. Kinwestiyon ko lahat ng pinagagawa ko sa buhay ko. May mali ba akong ginawa sa sarili ko? Saan ako nagkulang? Ano ang dahilan bakit ako nagkasakit ng ganito? Minsan naiiyak ako. Minsan puno ako ng pag-asa. Pero may pagkakataon ding pakiramdam ko ay matatalo ako ng karamdaman ko. Pero isa lang ang sigurado, Tony. Yung dating Marga na matapang at alam ang gusto sa buhay ay napalitan ng Marga na puno ng takot at pag-aalinlangan. Tony, nagpatingin ako sa oncologist at napag-alaman kong nasa stage 2 na ang breast cancer ko. Hindi ganun kasimple ang klase ng breast cancer na meron ako. Sa madaling salita, agresibo ang cancer cells na meron ako. At sabi ng doktor, maaagapan pa ito kung agresibo din ang gagawin naming gamutan. Nariyan ang chemotherapy at syempre malaki ang tsansang sumailalim ako sa operasyon para matanggal ang mga tumor sa dibdib ko. Iba-iba ang pwedeng pamamaraan ng mga doktor pero nagdesisyon kaming unahin muna ang chemotherapy para lumiit ang mga bukol sa dibdib ko. Sabi ko kasi sa doktor, ayokong mawala ng dibdib. Gusto kong isalba ang mga pwede pang isalba. Kasi aminin natin, malaki ang parte ng dibdib sa pagkatao ng isang babae. Marga? Marga, gising na. Kailangan mo nang kumain ng agahan. Iinom ka pa ng mga gamot mo. Sige na, gising na. Bubuksan ko na tong kortina, ha? Ma, wag muna. Inaantok pa ako. Ma! Marga, 10:00 na ng umaga. Late ka na nga sa pag-inom ng gamot mo eh. Hindi dapat ganun. Ma, please. Marga, ako ang sundin mo. Ako pagagalitan ng doktor mo eh. Makakasama sa'yo kapag hindi uminom ng gamot sa oras. Kaya sige na, tayo na. Wala akong lakas, ma. Wala kang lakas kasi dapat kumikilos ka. Hindi pwedeng puro hilata. Paganahin mo yung mga muscle mo. Bangon na. O ito, tuwalya mo. Maghilamos ka't magsipilyo. O, magpalit ka ng damit. Tapos bumaba ka na. Iinitin ko yung sabaw na niluto ko kagabi. Sige na, bangon na. Opo, eto na. Ano ba yan? Sabog-sabog yung buhok ko. Asan ba yung brush ko? Ay, eto lang pala. Ma? Ma? Mama? Ma? Marga? Marga? Bakit? Anong nangyari? Ha? Anong nangyari sa'yo? Paano ka? Ma, tignan mo. Tignan mo. Ang alin ba? Eto, ma. Ano yan? Mga buhok mo? Nagsuklay lang ako tapos ganyan karami na yun natanggal. Tignan mo nga, ma. Nakalbo na ba ako? Saan banda? May patsi-patsi na ba, ha? Hindi ko masabi eh. Pero medyo manipis na yung bumbunan mo. Bakit ba nagugulat ka pa? Alam mo namang mangyayari yan, di ba?
Sinabi naman sa'yo yun ng doktor. Ninipis daw talaga ang buhok mo dahil sa gamutan. Huwag mo nang pansinin yan. Ha? Normal lang yan. Nakita mo naman yung ibang mga cancer patient, di ba? Nagsusuot sila ng bonnet o kaya ng kung ano mang sombrero. Kasi nakakalbo talaga kapag sumasa ilalim sa matinding gamutan gaya ng chemotherapy. Kaya kumalma ka lang, anak. Hindi ka naiiba, ha? Hindi ka naiiba. Han? Ano, handa ka na ba? Sure ka na sa gagawin natin? Ready na tong clipper ko. Basta ayusin mo, Han, ha? Dapat pantay yung pagkakashave mo sa buhok ko. Oo naman, Han. Lalaki ako. Alam ko kung anong dapat gawin. Ayoko na masyadong skinhead, ha? Ayokong nangingintab yung ulo ko. Ako nang bahala. Hindi mangingintab yung ulo mo. Hindi ka magmumukhang itlog. Siguro malachiko pa pwede. Siguraduhin mo lang, Han, ha? Oo naman. Hindi naman kita gagamitan ng shaving cream tsaka pang-ahit eh. Itong clipper lang yung gagamitin ko. Hindi to sasagad sa anit mo. Okay, fine. Sige na. Umpisahan mo na. Okay. Ready? Ready. Sige. Uunahin ko sa gitna, ha? Sige. Bandang kaliwa muna. Oh. Relax ka lang. Han, huwag ka masyado malikot. Mabilis na lang to. Uy, mukhang bagay sa'yo ah. Oo ha? Teka, sa kabila naman. Han, malapit na. Tingin ka konti sa kanan. O, yan. Tapos na. Tingin ka sa salamin. Tapos na. Sure ka, wala na lahat ng buhok ko? Sure na sure. Sige na, tingin ka na sa salamin. Okay, teka. O, di ba? Bagay sa'yo. Para kang action star. Oh. Bakit ka umiiyak? Han, anong problema, ha? Ang pangit ko na. Huwag ka lang umiyak. Bagay nga sa'yo eh. Ang pangit ko na. Ano ka ba? Ang ganda ko kaya. Mukha kang action star. Hindi ako nakikipagbiruan, Donnie, ha? Hindi naman ako nagbibiro eh. Totoo nga. Bagay na bagay nga sa'yo. Ganda-ganda mo. Para ka ng ibang tao. Ibang tao pero ikaw pa rin. Basta ang hirap ay paliwanag eh. Alam mo, para di ka naman masyadong magmukmok. Sige, ako rin. Gagayahin din kita. Uy, anong gagawin mo? Ano pa? E di magkakalbo din. Para kambal tayo. Uy! Donnie! Donnie, ano ba? Itigil mo nga yan! Wala na oh, naumpisahan ko na. Wala nang atrasan to. Yahoo! Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Ay hindi. Kala mo ikaw lang bida. Siyempre ako rin, no? Kumusta kayo dyan? Tapos ka na magkalbo, Marga? O, Donnie, pati ikaw. Yes po, tita. Nakikiuso lang.
Ako rin kaya. Ay, wag na. Tita, wag na. Kami na lang po. Baka hindi na tumubo yung buhok niya. Mahirap na. Ay, sa bagay. Baka maging bonsai itong ulo ko. Ayan, tapos na ako. Oh, ha? Mukha tayong kambal toko. Hindi pa pantay yung pagkakashave mo. Mamaya ako napapantayin. Madali na lang yan. Pero, ang ganda mo anak. Parang lumabas ang ibang beauty mo. Huwag niyo na akong pulahin, ma. Nakikita ko naman kung anong itsura ko. Han, nakikita mo kung anong gusto mong makita. Kaya sa amin ka maniwala. Hindi ka namin binobola. Maganda ka pa rin. Lalo na at matapang mong nilalabanan yung sakit mo. Di madali yun, ha? Di lahat nagagawa yun. Kaya maganda ka pa rin, Han. Hindi nabawasan ang ganda mo. Dahil wala nang mas gaganda pa sa isang babaeng palaban. Palaban at walang inuurungan. Tony, naging mabilis ang mga pangyayari. Ilang linggo lang mula nang na-diagnose ako ay nagsilabasa na mga sintomas ng breast cancer. Kaya naman agad naming sinimula ng gamutan. At ang laki ng pinagbago ko. Una, sa itsura. Nawalan ako ng buhok. Medyo tumaba ako at namanas ang muka dahil sa mga gamot na iniinom ko. Lagi rin akong maputla, masakit ang buong katawan at palaging nahihilo at nasusuka. Minsan nga pakiramdam ko nagdidiliryo ako. Nakakapagod kasi ang chemotherapy. Nakahiga ka lang pero nakakaubos ng lakas. At kasabay ng pagbabago ng itsura ko ay ang pagbabago rin ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ko kasi maiwasang bumaba ang moral ko, lalo na kapag masakit ang lahat sa akin. Parang gusto ko na lang sumuko. Minsan sinasabi ko na lang sa Diyos na ayoko na. Tama na. Kunin na lang niya ako kung kukunin niya ako. Huwag na niyang patagalin pa ang paghihirap ko. Bukod sa sakit ng katawan, matinding sakit din ng damdamin ang pinagdadaanan ng mga tulad kong may sakit na cancer. Dahil hindi lang naman ako ang apektado. Alam kong nahihirapan din ang mga mahal ko sa buhay. Ang mama ko na siyang nakakakita ng paghihirap ko araw-araw. Nung una, sabay pa kaming umiiyak sa tuwing namimilipit ako sa sakit. Pero kalaunan ay natuto siyang kimkimin ang nararamdaman niya. Si Mama ang nagsisilbing lakas ko sa tuwing nanghihina ako. Pinagsisilbihan niya ako at palagi niyang pinapaalala sa akin ang salita ng Diyos bilang pampalakas ng loob. Si Donnie naman, nagdoble kayod para matulungan ako sa pinansyal na aspeto. Kinailangan ko kasing bitiwan ang trabaho ko para magpagamot. Kaya wala akong income at halos maubos ang ipon ko sa mga gamot at pagpapaospital. Kaya ginagawa ni Donnie ang lahat para mapuna ang mga pangangailangan ko. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa kanya. Kinailangan niya akong pasanin kahit hindi naman dapat. Minsan nga, gusto ko na lang makipaghiwalay kay Donnie para mabawasan ang mga taong nahihirapan ng dahil sa akin. Oh, komportable ka na ba? Oo. Pausog lang nung unan sa likod ko. Teka,
Urong mo sa kaliwa konti. Ayan, Oh, sa kaliwa. Teka. Yan. okay na. Tony, dito ka na maghapunan ha. Magluluto na ako. Opo, tita. Salamat po. Sige. Han, tingin mo. Dito na lang kaya ako tumira. Ba't mo naman nasabi yan? Para mabantayan kita maigi. Saka para makakain ako ng mga masasarap na ulam na luto ni Tita Sonia. Sira ka talaga. Kunwari ka pang gusto mo akong bantayan. Kahit ang totoo, mga luto lang ni Mama yung habol mo. Padadalhan na lang kita, mabuti pa. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kung nabuburyo ka na, lumabas ka na at maghanap ka ng mangangata mo habang nagluluto pa si Mama. Hindi mo naman ako kailangang bantayan eh. Wala namang mangyayari sa akin. Makakatulog na rin ako maya-mayang konti. Donnie, pwede mo na akong iwan. Sige na. Magpapahinga lang naman ako eh. Marga. Han, Oh, alam ko parang wrong timing tong sasabihin ko pero baka wala na akong pagkakataong magawa to sa mga susunod na linggo eh. anong ibig mong sabihin? Marami kasi ako na-realize dito mga nakaraan. Mga bagay na dapat noon ko pa naisip. Noon ko pa nabigyan ng halaga. Ano bang sinasabi mo, Donnie? Diretsuhin mo na ako. Han, Ano? naisip ko lang na Ano na, Donnie? Bakit ba ang tagal? Pasuspense ka pa eh. hindi naman kasi madali yung sasabihin ko eh. Kinakabahan kaya ako. Kinakabahan? Tungkol saan ba yan, ha? Kasi gusto ko sanang Ano? ayahin ka ng magpakasal. Kasal? Marga, magpakasal na tayo. Marga, Han, Lumabas ka na, Donnie. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. teka. Wala ka man lang bang isasagot o sasabihin? Wala. Han naman. Bakit parang galit ka? Galit ka ba? Hindi mo ba nagustuhan yung sinabi ko? Sino namang matutuwa sa sinabi mo? Ha? Niyayaya mo ako magpakasal? Bakit? Anong bakit? Siyempre dahil mahal kita. Mahal kita at gusto kitang May makasama. sakit ako, Donnie. Hello, okay ka lang ba, ha? Yun na nga eh. May sakit ka ngayon. Walang kasiguraduhan kung ano mangyayari sa inaharap. Bakit pa tayo maghihintay ng matagal? Nung wala pa akong sakit, hindi natin napag-uusapan ng kasal. Ano hindi? Ilang beses na kaya natin napag-usapan yun. Oo, pero matagal na. Taon nang nakalipas. Tapos ngayong may cancer ako, saka mo ko aayain bigla. Ito na nga sa tingin ko yung magandang pagkakataon para maikasal tayo. Hindi naman kailangan in grande. Kahit sa west lang muna. Tapos pag magaling ka na, saka natin asikasuhin yung kasal sa simbahan. Bakit? Anong bakit? Bakit tayo magpapakasal? Dahil naaawa ka? Ano? Pakiramdam mo ba matatalo ko ng sakit ko? Na pwede akong mamatay? At sa isip-isip mo bago mangyari yon, gusto mo man lang ipagkaloob sa isang kawawang tulad ko ang pagkakataong magsuot ng trahe de boda at maglakad papunta sa altar? Margaret, ano ba yung pinagsasabi mo? Iniisip mo ba na kaya kita niyayaya magpakasal dahil naaawa ako sa'yo? Talaga ba? Bakit? Hindi ba? Siyempre hindi. Ano ba tingin mo sa akin? 8 taon na tayong magkarelasyon tapos ganyan yung iisipin mo sa akin? Ano tayo nasa teleserye? Na dahil sa awa kaya kita pakakasalan? Nakakainsulto naman yata yun, Marga. Para mo na rin sinabing kawang gawa lang yung ginawa kong pag-aalaga at pag-iintindi sa'yo sa loob ng maraming taon, ng 8 taon. Napaka naman kasi ng timing mo eh. Alam mo namang may pinagdaraanan pa ako ngayon tapos bigla ka mag-aaya ng kasal? Hindi na nga ako magkanda o gaga sa pagpapakimotherapy tapos bibigyan mo pa ako ng bagong problema? Problema?
Problema ang tingin mo sa pagpapakasal sa akin. So ayaw mo, ganun. Hindi mo ako gusto pakasalan. Ewan ko sa'yo. Eh kung ganun naman pala, dali-dali lang naman sabing ayaw mo. Donnie, ayoko. O tapos, di ang dami-dami mong pag sinabi. Mamasamain mo pa yung intensyon ko sa'yo. Alam mo, mabuti pa lumabas ka na lang. Wala namang magandang patutunguhan tong usapan na to eh. Mas lalo lang ako napapagod sa'yo. Kala mo ikaw lang? Napapagod din ako. Eh di lumabas ka na nga! Wala nang maraming satsat. Talagang lalabas ako. Oh, ito na oh. Naglalakad na ako papunta sa pintuan. Oh, bubuksan ko na ha. Lalabas na ako gaya ng sabi mo. Dalian mo! Puwisit na lalaking yan. Akala ba niya matutuwa ako sa sinabi niya? Sa kalagayan kong to, may isipan ko pa bang magpakasal? Hindi ba niya naisip na parehas lang kami mahihirapan? Sabihin mo nga. Oh, bakit bumalik ka? Ayaw mo ba talaga akong pakasalan? Bakit? Dahil akala mo naaawa lang ako sa'yo? O baka naman dahil hindi mo na ako mahal? Baka nga pagod ka na sa relasyon natin. Donnie, tignan mo nga ako. Nakikita mo ba yung itsura ko? May sakit ako. Bakit ka magpapakasal sa akin eh wala ka namang mapapala? Kasi mahal kita. Sinasabi mo lang yan kasi nadadala ka ng emosyon mo. Lahat tayo mataas ang emosyon, kahit si Mama. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ninyo. Marga, sige aminin ko emosyonal ako nito mga nakaraan. Pero yun ang dahilan para ma-realize ko na maikli ang buhay. Walang kasiguraduhan ng lahat. Kaya naman habang may oras pa, sungkapan na natin ng pagkakataon. Gawin na natin yung isang bagay na dapat noon pa nating ginawa. Magpakasal na tayo, Marga. Pakasalan mo ako. Kasi may sakit ka man o wala. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama. At sana, kailangan mo man ako o hindi, hahayaan mo pa rin ako na manatili sa tabi mo para samahan ka. Tony, marami akong narealize nung nagkaroon ako ng breast cancer. Isa na doon ang maling paggamit ng oras. Ang dami kong panahon na sinayang. Puro ko trabaho, panay ang habol ko sa pera. Wala namang masamang kumayod ng maigi pero marami akong pinalipas alang-alang sa pangarap ko. Gaya ng pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Pero tingnan nyo naman, sinampal ako ng katotohanan na mabilis lang ang takbo ng oras. Ang panahong lumipas na, hindi na maaaring balikan pa. Kaya naman agad kaming nagpakasal sa West ni Donnie para hindi na masayang pa ang mga oras namin. Tony, sa mga sumunod na buwan, binantayan lang naming maigi ang kalagayan ko. Pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang chemotherapy. Napilitan din akong ipatanggal ang magkabila kong dibdib. Ano bang ginagawa mo, Marga? Kanina ka pa nakaharap sa salamin. Wala namang magbabago kahit titigan mo yung mga dibdib mo eh. Marga, Han, kanina ka pa dyan sa banyo. Mag-iisang oras ka nang naliligo. Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako.
Buksan mo tong pinto, papasukin mo ako. Matatapos na rin ako. Maghintay ka na lang. Han, Donnie, ano ba? Matatapos na nga ako eh. Doon ka na muna sa sala. Lalabas na rin ako ng banyo. Huwag ka muna sa kwarto ko. Please? Donnie? Donnie? tinanggal na yung benda mo, hindi ba? Oo. Gusto ko makita. Huwag na, Donnie. Hayaan mo muna ako. Han, pakita mo sa akin. Hindi mo pwedeng itago yan. Asawa mo ko, partner mo ko. Wala kang dapat tinatago sa akin. Donnie, pwede ba? Hayaan mo muna ako ngayon. Hindi. Hindi pwede ang gusto mo. Dapat tanggalin mo na yung hiya mo sa akin. Hindi ako nahihiya. O hindi pala, hindi buksan mo tong pinto. Donnie, ano ba? Marga, please. Ayoko! Marga. Ayoko! Ang pangit ko! Ang pangit-pangit ko! Ang alam ko, lagpas na tayo sa ganyan, di ba? Hindi mo magugustuhan na makikita mo, Donnie. Sa akin dapat manggaling yan. Pero honestly, wala kang maririnig na kahit anong negatibo sa akin. Kaya please, Marga. Han, buksan mo na tong pinto. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tanggap ko kahit ano pang itsura mo. Pwera to, Donnie. Hindi mo matatanggap to. Alam mo, Han, alam ko naman yung itsura ng dibdib mo eh. Hindi yan ako. Marami na ako nakitang picture niya sa internet kaya hindi ako magugulat. Wala akong dahilan para magulat. Ang gusto ko lang ngayon makita ka. Mayakap ka, mahalikan, at harap-harapang masabihan na mahal kita. Marga, mahal kita. Hindi kita iiwan kahit ano pang itsura mo. May dibdib ka man o wala. Kaya please, Marga, buksan mo na tong pinto, please. Donnie. Donnie, tignan mo yung itsura ko. Wala na akong dibdib. Ang pangit-pangit na ng buhok ko. Ang taba-taba ko. Hindi na ako yung Marga na minahal mo. Alam mo, Han, ikaw lang ang nag-iisip ng pangit sa sarili mo. Kasi kung ako ang tatanungin mo, sa totoo lang, sobrang saya ko ngayon. Sobrang saya ko kasi buhay ka. Buhay ka dahil lumaban ka. Buhay ka dahil nilakasan mo ang loob mo na harapin yung karamdaman mo. At sobrang saya ko kasi naging mabuti ang Diyos. Nandito ka pa rin sa tabi ko. At Marga, yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi mahalaga yung itsura mo. Nasa dulo yan ang listahan ko. Ang mahalaga, buhay ka pa. Nayayakap pa rin kita at makakasama pa kita ng mahabang panahon. Yung sana ang bigyan mo ng halaga. Dahil alam mo naman na, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong lumaban. At hindi lahat nagagawang makasurvive kaya mo. Tony, marami ang magsasabi na napakababaw naman ang pinoproblema ko. Itsura ko pa talaga ang mas naisip ko. Pero sa totoo lang, kahit sinong nasa sitwasyon ko ay hindi maiiwasang kaawaan ng sarili. Kasi kitang-kita ko talaga sa katawan ko ang matinding laban na pinagdaanan ko. Wala na akong dibdib. Puro ako pasa. Manas pa rin ang buo kong katawan. Pero tama nga si Donnie. Dapat masaya pa rin ako sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Kasi buhay pa ako. Buhay na buhay. At kasama pa rin ang mga taong nagmamahal sa akin. Patunay lang na may pag-asa at may awa ang Diyos. Ang importante,
lumaban ako at hindi ko sinukuan ang sarili ko. Panalangin ko na lang na sana marami pa ang katulad ko na isang cancer survivor. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon, hindi lamang sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng katulad ko ng pinagdaanan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Marga. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.